My God, I hate drugs. Well, sabi ko nga, kung pinagbigyan ako ng CA that time, na-open ko na to. It's an open secret. You can go, you're a media, you can enter the Bucor, and you can ask some inmates there that nakikita po siya palagi. Ang palagi doon na balik twice a week si Ronnie Dayan during the time of OIC Director Ragos. Pero siya mismo pumupunta sa kubol ni JB Sebastian nung hindi pa natanggal. Si Baraan naman po, si Yusek Baraan. Ay nako, si Yusek Baraan na yan, I've heard he has cancer. That's good for him. Siya yung undersecretary piling-pili o mahal ni De Lima kasi involved siya doon sa catering ni Mang Kiko, doon sa 10 pesos na para sa DOJ, tsaka yung mga malalaking cases na issue doon. Bagman talaga siya. Paano po naging bagman? Well, he's the one getting the share for the Department of Justice. So, don't tell me sa kanya lang yun. Siyempre, boss niya kasama na doon. The operations of drugs inside the Bureau of Correction is too huge. So, eto, wala akong alam kung sino ang sa taas ni De Lima. But hanggang kay De Lima lang ang pagkakaalam ko because of Ronnie Dayan. Kung sino ang sa taas niya, hindi ko alam. Oo, yan lang. Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Dahil pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated. For so many years, that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo ko ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at dalawang chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming sa labas, ang dami mong kasalanan sa taong bayan. Mali lang kwento ha. Miss Universe yun. Dito po, ang tanong po namin, sabi niyo, sinabi niyo nung eleksyon, nung kampanya, hindi ko na iulit. Hindi ko na naulit yun sa kanya. At biglang may intelligence network naman po at hindi natin kayang tawaran ang pagsasaliksik ng ating Pangulo dyan. If you remember, Katunika, Jerry, ako yung main oppositor ng confirmation niya sa Commission on Appointments nung siya ay sa Justice Secretary. At walang nakinig sa akin sa CA. Yang mga senador, mga congressman, na ang isa dyan si Congressman Tariñas na he really tried his best na ikat ako, na hindi naman ako pumayag. Wala sa kanilang kinig sa akin. And if you remember, sinabi ko, I was challenging then Secretary Laila De Lima na file a case against me so I could have a proper forum to show to the whole country about who you are. Pero hindi naman niya ako finaila ng kaso. Instead, nung magkita kami on that same day, nang magkita kami at Senate Lounge, wala doon ang media. I was with my lawyer and she was with her people.
niyakap niya ako, pinunta niya ako sa aking table at umiyak siya. At napaiyak din ako because she was my friend when she was then the CHR commissioner. Pero mayroong mga nakita ko sa kanya na ang tao pala pag nakalagay na sa pwesto ay nag-iiba na. So, opo, mayroon akong inano sa kanya tungkol dyan sa Bureau of Correction, 2012 pa na whistleblower. She created a panel of investigators headed by Fiscal Tugonon ng Manila City Hall na ngayon. Ang nakakuha po kami ng kopya doon, binigay sa akin ng mga taga DOJ mismo, at ang findings doon ay positive. To indict General Pangilinan et al., yung si Schwarzkopf na nandiyan pa namamayagpag sa loob ng Bucor, isa pa yan. Hindi niya yun inilabas. Sabi niya sa akin, don't you worry, Sans. After 1 month, nasa Malacanang na yan, after 1 month, ilalabas na. 1 month and a half, walang nangyari. So I asked Henry Umaga Diaz, yan ilabas niya sa TV Patrol. Abay kami pang gustong filean ng kaso kami ang inimbestigahan ni Henry. So I told her, okay, go ahead. File a case against us. Make my day, sabi ko, Madam Secretary. Hindi na naman niya yun ginawa. Okay? Ngayon, nang sinabi ko sa kanya noong sa CA, sabi ko, pinipilit ko siya na filean niya ako ng kaso ng oras na yon para maipakita ko sa buong miyembro ng Commission on Appointments, sa lahat sila mga palpak, na hindi sila nakinig, na yun ay very, para sa bayan natin, dahil droga yon ng Bureau of Correction ang pag-uusapan doon. Pero binaliwala nila ako. That's why when the President said the other day, I feel vindicated. I really felt vindicated. Kasi at medyo naiyak ako na kasi sabi ko, sa tagal ng panahon na lumalaban ako sa babaeng ito, ngayon lang ako makakapagpakita ng tunay kung sino itong babaeng ito. Okay, Miss Sandra, Ngayon, Miss Sandra, ano yung mga impormasyon na sana'y gusto ninyong imbestigahan nila noon? Ito ba'y may kinalaman din doon sa binabanggit ng Pangulo na driver ni Senator De Lima? Yes. At you want me to name the guy? I can name him. Go ahead po. Nasa ako na po. Okay. Nasa... The name is Ronnie Talisok Dayan from Orbistondo, Pangasinan. Dati niya lang security guard yan nung siya ay CHR sa bahay nila. Naging driver, binitbit niya sa DOJ, driver lover na dyan nun. And that's an open secret in DOJ at NBI, Bucor, and Immigration. Dahil yung mamang yan, ito dapat intindihin ng publiko. This is not a character assassination against Laila De Lima ng presidente natin. Naintindihan ko ang ating Pangulo kung bakit na niya minention yan. Dahil itong driver na to, naging source ng promotion. Kung gusto mo mag-promote sa NBI sa immigration, itong lapitan mo. Okay? Ito din ang nagmamaniobra sa mga malalaking kaso. Kung gusto mong matabla ang kaso, madismiss ang kaso mo, sa DOJ, itong lapitan mo. At ito ay kasabwat ni Yusek Baraan. Mabuti naman, may cancer na siya. Talagang dapat na siya na dahil lahat yan ay magdanakaw dyan ng nasa pwesto nila. Ngayon, yan si Ronnie Talisok Dayan, yan ang naglalabas-pasok sa bilibid sa Bureau of Correction para mangolekta dyan sa mga drug lords. Remember po, Katunyeng at Ka-Jerry, nung nag-raid ang magiting na senadora noon na naka-cowgirl attire pa, early morning, yung sinasabi niyang Bilibid 19 na dinala sa NBI. Question, anong nangyari si JB Sebastian? Naiwan. Sino si JB Sebastian? Mayroon tayo ng isang anchor na Amerikano na nakapasok sa kanyang kubol at nakitang picture niya ni De Lima at picture ng Pinoy. At ang tinanong, nagmamalaki pa siya na this is the Secretary of Justice. And the guy was shocked
Dahil sa Amerika daw pala, makunan ka lang ng picture with Attorney General, the following day, sibak na yung Attorney General. So, itong si JD, ito yung naging finger niya dyan sa taga-turo niya. So, nalipat sa NBI, nabalik sa Building 14. Without you knowing it, kayo na mga media, dahil sa gusto ko lang talaga ma-prove kung sino ito, nag-ingay ako with the help of inmates from the inside of Maximum, specifically from Comando Gang. May 1 week before na pinatay yung isang taga-Masbate, a certain Charlie Gaga Kidato. Naging right hand ito ni JB Sebastian. Okay. Tumawag siya sa akin, ma'am, sabi niya, delikado na ang buhay ko dito dahil medyo nakaamoy si boss na isa ako sa nagbibigay ng information sa'yo. Sabi niya, baka ako mapatay dito, bahala ka na. True enough. After 1 week, nabaril yun, napatay ng mismong tao, inmate ng Comando Gang. Ito ngayon ang question. 2 days na patay na yung tao. Hindi alam ninyo na media. I don't know, na-text ko kayo Tatunying noon. Na-text kita early morning kasi naka-text sa akin ang isang brother na nandoon pa sa loob ngayon ng grano na ipinaalam lang sa akin na patay na si Brad niya. So I was the one who bolted out to the media. At yan nalaman din ng pamilya sa Masbate na patay na yung papa nila. Eto, nang chinek ang kanyang kubol, mayroong nakuhang ilang milyon sa loob ng kanyang kwarto, maraming mga baril, at sa ilalim ng kanilang kama. Ito ngayon ang tanong kay Secretary de Lima. Secretary of Justice ka, huwag mong sabihin na hindi mo alam ang labas-pasok na kontrabando sa loob ng Bucor. O dahil namamayagpag ka, mayroon ka ng bagman na kumukuha. May protection para sa'yo. Eto pa, yung Mangkiko Catering, nagkakandahirap ang pagkain ng preso ng mga inmates ay parang sa baboy. Why? Dahil ang 10 pesos per day per inmate ay para lang yan sa DOJ. At ito ngayon, kung saan ka mang lupalop ngayon, Yusek Baraan, ikaw dapat ang managot at kailangan matawag yan sa Kongreso or sa Senado para magsabi na sila ng totoo. Tama ng kalokohan natin ngayon. Dahil itong bagong gobyerno ay sa tunay na pagbabago. Yun lang ang masasabi ko. May tanong po kami. No? Actually, yung iba naman may mga detalye na kayo. Gusto lang po namin malaman. Halimbawa, yung sinasabi niyo open secret, para lang mahimay natin, open secret no, sa relasyon, ano po prueba niyo doon? Kayo mismo, may personal knowledge po ba kayo doon? My dear, yung pumunta kayo sa Orbistondo, Pangasinan, magtanong kayo doon, hanapin niyo yung bahay nung Ronnie Parisok Dayan na yan, hindi man mayamang pamilya yan, pero nakatayo siya ng napakagandang farm. Aywan ko baka tinanggal na niya ngayon kasi alam niyang binabakbaka na siya. Tinanggal na niya yung mga manok na pangsabong. Ang asawa niya, mayroon ako ng kopya ng kanyang marriage contract. Okay? Iyang Rahos, may isang naging OIC dyan na ginawa niya, because of Ronnie Dayan, na-promote yan ni Senadora de Lima. Kasi yan ang nagbantay ng bahay na pinatayo. Aywan ko, nakikita nyo yata sa Facebook dahil hindi man ako nag-Facebook, pero may nag-upload na ng bahay na ipinatayo dyan. So ito lang ang masasabi ko, Katunying. Wala naman akong pakialam sa relasyon niya. Okay? Babae ako, kung ginusto ko noong eleksyon, linutang ko na to. Pero dahil ang presidente nang nagsalita ngayon, I have to back up our president dahil alam ko, hindi naman sa pagka-immoral niya ang gusto lang ng presidente. Gustong malaman, gustong ipalam ng presidente kung ano itong driver
kung ano itong driver, ang relasyon. Kung ano sa sa pag- buhay niya. Aha. Opo, at saka ito yung nagiging promotion. Gusto mo magpa-promote ka, punta ka dito sa driver. Oo, oo. Oh. Okay. Ang itsura nito, malaking mama, Oo. na maitim, na tusok-tusok ang mukha. Yan ang Ronnie Talisok Dayan na yan. Oo. Oh. Miss Sandra, ito'y mga ilang panahon na rin at last year mga ilang taon na rin na laging may nang mga nagpapasahan ng sa Viber, sa Messenger ng picture o kaya screen grab mula daw sa isang video. Totoo bang merong ganiring video parang sex scandal? Well, may nag-upload yan, pero hindi galing sa akin yan. Wala akong pakialam dyan. Kasi, alam mo, mayroon na yung nakakuha ng mga video-video na yan. So, hindi yan galing sa akin. I want to let you know na hindi po nanggaling sa akin yan. Pero nakita niyo ba yung video? May nakita na kayong video? May nakita na akong video, pero wag na natin pag-usapan doon dahil napakasama itsura, dahil pang careless whisper. Oh. Ganun? Parang ano, careless whisper. Parang careless whisper, ganon. Oh. Hindi ba, tingin nyo, hindi ba kinuha lang, nilikot lang Photoshop. yung video, pinotoshop o ano, baka naman inilagay lang yung ulo In-splice. doon. Opo. Palagay ko naman, totoo yun kasi tumatakbo umaano naman yung video. Alam mo, hindi naman ako teke-teke na maintindihan ko mga ganyan. Pero nakita ko ng buong mata ko at ako'y ayoko nang magsalita dahil babae ako. Sabi nga ni Risa Hontiveros ay personal na yung atake. It's a personal. Kayo, dahil kayo ay nasa pwesto, mga opisyalis kayo ng bayan, you're open for criticism. Kaya wag na kayong mag-aarte na masyado ng foul kasi nandiyan kayo, politiko kayo, open kayo sa lahat ng batikos. Yung pong binabanggit nyo na nangungulekta si Mr. Ronnie Talisok Dayan ng milyon sa mga drug lords, may basis po kayo doon? Ano pong basis nyo doon? Ito po, hindi po ako ang pinanggalingan yan. Okay? Ito ay but I also have some network, some insight na totoo yan, halos twice a week pa nga yan pumupunta doon. Nung kapanahunan pa nila ni Laila de Lima, ewan ko kung sila pa rin ngayon. I really don't know. That's a big question. Pumupunta, pero yung kung pumupunta, ano naman kung pumupunta, baka naman may dinadalaw ng bisita doon. Katunying, ang pera sa droga at pera sa wedding ay pareho. Walang pinag-iba dyan. Walang mag-i-issue ng cheque dyan. Walang mag-deposito ng pera dyan sa kundi cash basis yan. Okay. So, kung hahanapan ako ng mga kakampi nila dyan sa Senado, again, ng mga documentary evidence, pareho na naman yan ang nangyari sa atin noon sa wedding na kahit mayroon pa ako ng pinakitang deposit slip ko, hindi daw yun acceptable. So, it's up to them. Kung gusto natin ng tunay na pagbabago, alisin na natin ang dapat alisin. At wag nang magbanal-banalan dahil baka malyamas tayo pagdating sa oras. So kung ito'y kinolekta lang ni Dayan at kung meron siyang pinagbigyan, yun ho yung wala tayong paper trail sa ganon. Kung ito nga'y kinolekta niya, kung kumukolekta siya linggo-linggo at kung ito'y kanino niya iniintrega. Well, opo. Pero I think it's the President's call now. Dapat makuha ito si ang driver na si Ronnie Talisok Dayan dyan sa Orbistondo, Pangasinan at magpakita siya ng kung gusto niyang isalba ang kanyang bossing, bahala siya. Pero kung siyang ipitin, kasi maraming magtuturo sa kanya. Okay, I don't want to preempt now may darating na investigasyon at kung magpupumilit ng mga witnesses, diyan natin makikita kung sino mahuhulog sa upuan. Inimbita na ba kayo ng Kamara sa kanilang investigation? Wala pa naman. Hindi pa naman nila ako inimbita.
Pero kayo'y willing na dumalo kung sakali kayo'y imbitahan. Ka Jerry at Katunying, kailan ako hindi sumama sa kung kailangan akong dapat pumunta. Hindi ako lang taong marunong umurong. Pag ako nakapagsalita, diretso yan. Because you always come. Si Miss Sandra always come. Maraming salamat po, Ateng. Mabuhay ka. At masyado na namang mababagsik tong mga binitawa mo. Hindi ka ba natatakot na ma-demanda dyan sa mga pinag-demanda? Palagi na lang yung demanda na yan. Hayaan mo sila magsipag-demanda. Ako nga, nagcha-challenge sa i-demanda na nila kung gusto nila ako i-demanda. Hindi naman... Malayo yan sa bituka para mamatay ako. Okay? Thank you. Ingat mo kayo. Ingat. Miss Sandra, thank you. Okay, salamat. Bye-bye. Said the other day, I feel vindicated. Okay. I really felt vindicated. Kasi at medyo naiyak ako na kasi sabi ko sa tagal ng panahon na lumalaban ako sa babaeng ito, ngayon lang ako makakapagpakita ng tunay kung sino itong babaeng ito. Okay, Miss Sandra, ngayon, Miss Sandra, ano yung mga impormasyon na sana'y gusto ninyong imbestigahan nila noon? Ito ba'y may kinalaman din doon sa binabanggit ng Pangulo na driver ni Senator De Lima? Yes. You want me to name the guy? I can name him. Go ahead po. Nasa ako na po. Okay. Nasa... The name is Ronnie Palisok Dayan from Orbistondo, Pangasinan. Dati niya lang security guard yan nung siya ay CHR sa bahay nila. Naging driver, binitbit niya sa DOJ, driver lover na dyan nun. And that's an open secret in DOJ at NBI, Bucor, and Immigration. Dahil yung mamang yan, ito dapat intindihin ng publiko. This is not a character assassination against Laila De Lima ng presidente natin. Naintindihan ko ang ating Pangulo kung bakit na niya minention yan. Dahil itong driver na to, naging source ng promotion. Kung gusto mo mag-promote sa NBI sa immigration, itong lapitan mo. Okay? Ito din ang nagmamaniobra sa mga malalaking kaso. Kung gusto mong matabla ang kaso, madismiss yung kaso mo, sa DOJ, itong lapitan mo. At ito ay kasabwat ni Yusek Baraan. Mabuti naman, may cancer na siya. Talagang dapat na siya na maano dahil lahat yan ay magdanakaw dyan ng nasa pwesto nila. Ngayon, yan si Ronnie Palisok Dayan, yan ang naglalabas-pasok sa Bilibid sa Bureau of Correction para mangolekta dyan sa mga drug lords. Remember po, Katunyeng at Jerry, nung nag-raid ang magiting na senadora noon na naka-cowgirl attire pa, early morning, yung sinasabi niyang Bilibid 19 na dinala sa NBI. Question, anong nangyari kay JB Sebastian? Naiwan. Sino si JB Sebastian? Mayroon tayo ng isang anchor na Amerikano na nakapasok sa kanyang kubol at nakitang picture niya ni De Lima at picture ng Pinoy. At ang tinanong, nagmamalaki pa siya na this is the Secretary of Justice. And the guy was shocked dahil sa Amerika daw pala, makunan ka lang ng picture with Attorney General. The following day, sibak na yung Attorney General. So, itong si JD, ito yung naging finger niya dyan sa taga-turo niya. So, nalipat sa NBI, nabalik sa Building 14. Without you knowing it, kayo na mga media, dahil sa gusto ko lang talaga ma-prove kung sino ito, nag-ingay ako with the help of inmates from the inside of my... My God, I hate drugs. Well, sabi ko nga, kung pinagbigyan ako ng CA that time, na-open ko na to. It's an open secret
You can go, you're a media, you can enter the Bucor, and you can ask some inmates there that nakikita po siya palagi. Ang palagi doon na balik twice a week si Ronnie Dayan during the time of OIC Director Ragos. Pero siya mismo pumupunta sa kubol ni JB Sebastian nung hindi pa natanggal. Si Baraan naman po, si Yusek Baraan. Ay nako, si Yusek Baraan na yan, I've heard he has cancer. That's good for him. Siya yung undersecretary piling-pili o mahal ni De Lima kasi involved siya doon sa catering ni Mang Kiko, doon sa 10 pesos na para sa DOJ, tsaka yung mga malalaking cases na issue doon. Bagman talaga siya. Paano po naging bagman? Well, he's the one getting the share for the Department of Justice. So, don't tell me sa kanya lang yun. Siyempre, boss niya kasama na doon. The operations of drugs inside the Bureau of Correction is too huge. So, eto, wala akong alam kung sino ang sa taas ni De Lima. But hanggang kay De Lima lang ang pagkakaalam ko because of Ronnie Dayan. Kung sino ang sa taas niya, hindi ko alam. Oo, yun lang po. Tama yung sinasabi ni Presidente that you're a false crusader of truth. Hindi ka tunay. Dahil kung tunay ka, hindi ka ma-involve sa ganito. Kahit sa impyerno, haharapin ko siya. I'm very willing to face her fair and square. Dahil 2012 pa kaming nagkakabanggaan dyan. Kahit pinagtatawanan ako noon, at least now I feel vindicated for so many years that I was like a voice in a wilderness na walang umiintindi, walang nakikinig. Pero nasa buo po ang loob ko na lumaban dahil gusto na ko na talaga ng tunay na pagbabago. Kaya ngayon, hahabulin talaga ka namin. Marami kaming hahabol sa'yo. Eto pa, Senator De Lima, anong ginawa mo sa 5 whistleblower from Zamboanga na ang ini-expose yung Seriles clan doon? Ang nag-expose is provincial treasurer, provincial yung GSO, yung budget at 2 chief of staff. Inikot-ikot mo lang yung mga 5 taong kawawa, pero yun pala, side ka sa Seriles, kaya nag-number 1 ka sa Zamboanga del Sur. Dahil doon, yun lang ang sasabihin ko. At hindi din ako naniniwala na nanalo ka talaga dahil ang daming sa labas, ang dami mong kasalanan sa Diyan na ginawa niya, because of Ronnie Dayan, na-promote yan ni Senadora De Lima. Kasi yan ang nagbantay ng bahay na pinatayo. Aywan ko, nakikita nyo yata sa Facebook dahil hindi man ako nag-Facebook, pero may nag-upload na ng bahay na ipinatayo dyan. So ito lang ang masasabi ko, Katunying. Wala naman akong pakialam sa relasyon niya. Okay? Babae ako, kung ginusto ko noong eleksyon, linutang ko na to. Pero dahil ang presidente nang nagsalita ngayon, I have to back up our president dahil alam ko, hindi naman sa pagka-immoral niya ang gusto lang ng presidente. Gustong malaman, gustong ipalam ng presidente kung ano itong driver. Kung ano itong driver, ang relasyon. Kung ano sa buhay niya. Opo, at saka ito yung nagiging promotion. Gusto mo magpa-promote ka, punta ka dito sa driver. Okay. Ang itsura nito, malaking mama, na maitim, na tusok-tusok ang mukha. Yan ang Ronnie Talisok Dayan na yan. Miss Sandra, ito'y mga ilang panahon na rin, last year, mga ilang taon na rin na laging may mga nagpapasahan ng sa Viber, sa Messenger, ng picture, o kaya screen grab mula daw sa isang video. Totoo bang merong ganiring video parang sex scandal? Well, may nag-upload yan, pero hindi galing sa akin yan. Wala akong pakialam dyan. Kasi, alam mo, mayroon na yung nakakuha ng mga video-video na yan.
So, hindi yan galing sa akin. I want to let you know na hindi po nanggaling sa akin yan. Pero nakita niyo ba yung video? May nakita na kayong video. May nakita na akong video, pero wag na natin pag-usapan doon dahil napakasama itsura dahil pang careless whisper. Oh. Ganun? Parang ano, careless whisper. Parang careless whisper, ganun. Oh. Hindi ba, tingin nyo, hindi ba kinuha lang, nilikot lang Photoshop. yung video, pinotoshop o ano, baka naman inilagay lang yung ulo In-splice. doon. Opo. Palagay ko naman, totoo yun kasi tumatakbo umaano naman yung video. Alam mo, hindi naman ako teke-teke na maintindihan ko mga ganyan. Pero nakita ko ng buong mata ko at ako'y ayoko nang magsalita dahil babae ako. Sabi nga ni Risa Hontiveros ay personal na yung atake. It's a personal. Kayo, dahil kayo ay nasa pwesto, mga opisyalis kayo ng bayan, you're open for criticism. Kaya wag na kayong mag-aarte na masyado ng foul kasi nandiyan kayo, politiko kayo, open kayo sa lahat ng batikos. Yung pong binabanggit nyo na nangungulekta si Mr. Ronnie Palisok Dayan ng milyon sa mga drug lords, may basis po kayo doon? Ano pong basis nyo doon? Ito po, hindi po ako ang pinanggalingan yan. Okay? Ito ay but I also have some network, some insight na totoo yan halos Mali lang kwento ha. Miss Universe yun. No? Dito po, ang tanong po namin, sabi niyo, sinabi niyo nung eleksyon, nung kampanya, hindi ko na iulit. Hindi ko na naulit yun sa kanya. At biglang may intelligence network naman po at hindi natin kayang tawaran ang pagsasaliksik ng ating Pangulo dyan. If you remember, Katunika, Jerry, ako yung main oppositor ng confirmation niya sa Commission on Appointments nung siya ay sa Justice Secretary. At walang nakinig sa akin sa CA. Yang mga senador, mga congressman, na ang isa dyan si Congressman Fariñas na he really tried his best na ikat ako, na hindi naman ako pumayag. Wala sa kanilang kinig sa akin. And if you remember, sinabi ko, I was challenging then Secretary Laila de Lima na file a case against me so I could have a proper forum to show to the whole country about who you are. Pero hindi naman niya ako finailan ng kaso. Instead, nung magkita kami on that same day, nang magkita kami at Senate Lounge, wala doon ng media. I was with my lawyer and she was with her people. Niyakap niya ako, pinunta niya ako sa aking table at umiyak siya. At napayak din ako because she was my friend when she was then the CHR commissioner. Pero mayroong mga nakita ako sa kanya na ang tao pala pag nakalagay na sa pwesto ay nag-iiba na. So, opo, mayroon akong inano sa kanya tungkol dyan sa Bureau of Correction, 2012 pa. Na whistleblower. She created a panel of investigators headed by Fiscal Tugonon ng Manila City Hall na ngayon. Ang nakakuha po kami ng kopya doon, binigay sa akin ng mga taga DOJ mismo, at ang findings doon ay positive. To indict General Pangilinan et al., yung si Schwarzkopf na nandiyan pa namamayagpag sa loob ng Bucor, isa pa yan. Hindi niya yun inilabas. Sabi niya sa akin, don't you worry, Sans. After 1 month, nasa Malacanang na yan, after 1 month, ilalabas na. 1 month and a half, walang nangyari. So I asked Henry Umaga Diaz, yan ilabas niya sa TV Patrol. Abay, kami pang gustong filean ng kaso kami ang inimbestigahan ni Henry. So I told her, okay, go ahead. File a case against us. Make my day, sabi ko, Madam Secretary. Hindi na naman niya yun ginawa. Okay? Ngayon, nang sinabi ko sa kanya noong sa CA,
sabi ko, pinipilit ko siya na filean niya ako ng kaso ng oras na yon para maipakita ko sa buong miyembro ng Commission on Appointments, sa lahat sila mga palpak, na hindi sila nakinig, na yun ay very, para sa bayan natin, dahil droga yon ng Bureau of Correction ang pag-uusapan doon. Pero binaliwala nila ako. That's why when the President, specifically from Kumandugang, may 1 week before na pinatay yung isang taga-Masbate, a certain Charlie Gaga Kidato, naging right hand ito ni J.D. Sebastian. Okay. Tumawag siya sa akin, ma'am, sabi niya, delikado na ang buhay ko dito dahil medyo nakaamoy si boss na isa ako sa nagbibigay ng information sa'yo. Sabi niya, baka ako mapatay dito, bahala ka na. True enough. After 1 week, nabaril yun, napatay ng mismong tao, inmate ng Kumandugang. Ito ngayon ang question. 2 days na patay na yung tao. Hindi alam ninyo na media. I don't know, na-text ko kayo Tatunying noon. Na-text kita early morning kasi naka-text sa akin ang isang brother na nandoon pa sa loob ngayon ng grano na ipinaalam lang sa akin na patay na si Brad niya. So I was the one who voted out to the media. At yan nalaman din ng pamilya sa Masbate na patay na yung papa nila. Ito, nang chinek ang kanyang kubol, mayroong nakuhang ilang milyon sa loob ng kanyang kwarto, maraming mga baril, at sa ilalim ng kanilang kama. Ito ngayon ang tanong kay Secretary de Lima. Secretary of Justice ka, huwag mong sabihin na hindi mo alam ang labas-pasok na kontrabando sa loob ng Bucor. O dahil namamayagpag ka, mayroon ka ng bagman na kumukuha. May protection para sa'yo. Eto pa, yung Mangkiko Catering, nagkakandahirap ang pagkain ng preso ng mga inmates ay parang sa baboy. Why? Dahil ang 10 pesos per day per inmate ay para lang yan sa DOJ. At ito ngayon, kung saan ka mang lupalop ngayon, Yusek Baraan, ikaw dapat ang managot at kailangan matawag yan sa Kongreso o sa Senado para magsabi na sila ng totoo. Tama ng kalokohan natin ngayon. Dahil itong bagong gobyerno ay sa tunay na pagbabago. Yun lang ang masasabi ko. May tanong po kami. No? Actually, yung iba naman may mga detalye na kayo. Gusto lang po namin malaman. Halimbawa, yung sinasabi niyo open secret, para lang mahimay natin, open secret no, sa relasyon, ano po prueba niyo doon? Kayo mismo, may personal knowledge po ba kayo doon? My dear, yung pumunta kayo sa Orbistondo, Pangasinan, magtanong kayo doon, hanapin niyo yung bahay nung Ronnie Parisok Dayan na yan, hindi man mayamang pamilya yan, pero nakatayo siya ng napakagandang farm. Aywan ko baka tinanggal na niya ngayon kasi alam niyang binabakbaka na siya. Tinanggal na niya yung mga manok na pangsabong. Ang asawa niya, mayroon ako ng kopya ng kanyang marriage contract. Okay? Iyang Rahos, may isang naging OIC